Hindi ito sa kanya. Ang hikaw na kumikinang sa ibabaw ng kanyang lumang vanity table ay banyaga. Masyadong malaki, masyadong makintab, masyadong bago. Isang patak ng artipisyal na liwanag sa tahimik na santuwaryo ng kwarto nila ni Ramon. Napahinto si Lucia sa paglalakad. Ang hawak na tasa ng kape ay bahagyang nanginig. Naamoy niya ito bago pa man niya nakita. Ang matapang na pabango na naiwan sa hangin, isang multo ng tawa at presensya ng ibang babae sa loob ng kanilang tahanan. Sa loob ng 20 taon, ang kwartong ito ay amoy libro, lumang kahoy, at ang banayad na sabon na gamit niya. Ngayon, may iba ng amoy. Amoy kasinungalingan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa sa bedside table. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa hikaw. Isang maliit na bagay, pero sapat na para gumuho ang mundong itinayo niya. Naalala niya ang sarili niyang mga hikaw. Perlas, simple, maliit, at nag-iisa niyang pamana mula sa kanyang ina. Naalala niya ang bigat sa kanyang puso nang ibenta niya iyon 20 taon na ang nakalipas. Ang perang pinagbentahan ay ang unang pambayad ni Ramon para sa upa ng isang maliit na opisina sa isang lumang gusali sa Quezon City. Para sa ating mga pangarap, mahal ko, bulong niya noon kay Ramon habang inaabot ang sobrang naglalaman ng pera. Ngumiti si Ramon. Ang mga mata ay nangungusap ng pasasalamat at pangako. Isang pangakong matagal nang napako. Pinulot ni Lucia ang hikaw. Malamig sa kanyang palad. Mura, walang kwento, walang sakripisyo. Isang palamuti lamang. Ibinagsak niya ito sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Doon ito nababagay. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang nagwawalang damdamin. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi pa. Kinuha niya muli ang tasa. Mainit pa. Ito ang ritual niya sa loob ng 20 taon. Ang pagtimpla ng kape para kay Ramon. Alam na alam niya ang gusto nito. Barako, walang asukal, isang patak lang ng gatas. Ito ang unang bagay na hinahanap nito pagkagising. O hindi na pala ngayon. Nagbago na ang lahat. Pumasok siya sa maliit na study room na katabi ng kanilang kwarto. Naroon si Ramon. Nakatayo sa harap ng malaking bintana. Suot ang isang mamahaling suit. Nakatanaw siya sa nagliliwanag na skyline ng Makati. Ang lalaking minahal niya noon sa isang masikip na apartment ay isa na ngayong hari sa kanyang sariling palasyo. Isang haring hindi na siya kilala. Ramon, mahinang tawag ni Lucia. Ang kape mo. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. Tiningnan nito ang tasa sa kanyang kamay na para bang isa itong bagay na hindi pamilyar. Hindi na ako nagkakape dito sa bahay, Lucia, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. Sa labas na lang ako magkakape. Ang mga salitang iyon, simple at direkta, ay tumusok sa puso ni Lucia na parang libu-libong karayom. Ang isang maliit na ritual, ang huling hibla na nag-uugnay sa kanila, ay pinutol na rin. Tumangulang si Lucia. Walang sinabi. Ano pa ba ang sasabihin? Nagsimula siyang tumalikod. Dala ang kapeng tinanggihan. Teka, sabi ni Ramon. Napahinto siya. May itinuro si Ramon sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk. Isang makapal na brown envelope. Basahin mo iyan. Pinadala ng abogado ko kahapon. Naglakad si Lucia palapit sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang sobre. Naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng katapusan. Binuksan niya ito. Mga papel. Makapal, puno ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan. Pero may isang linya sa pinakaunang pahina na malinaw pa sa sikat ng araw. Petition for annulment. Nabitawan niya ang tasa. Nabasag ito sa sahig. Ang itim na likido ay kumalat na parang dugo sa mamahaling carpet. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi lumingon si Ramon sa nabasag na tasa. Ang mga mata niya ay nanatili kay Lucia.
Naghihintay. Lucia, sabi nito. Sa wakas ay binasag ang katahimikan. Hindi pa rin siya tinitingnan sa mata. Nakatingin ito sa pader sa likuran niya. Mag-usap tayo. Gusto ko nang makipaghiwalay. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa manibela ng kanyang mamahaling European car. Ang tunog ng nabasag na tasa. Bakit ba iyon ang paulit-ulit na tumutunog sa isip niya? Hindi ang pagsusumamo ni Lucia, hindi ang kanyang mga luha, dahil wala namang luha. Ang tunog lang ng porselanang bumagsak sa sahig. Isang istorbo. Yun lang. Isang istorbo, tulad ng presensya ni Lucia sa kanyang buhay nitong mga nakaraang taon. Habang binabagtas niya ang EDSA papuntang Makati, ang bawat busina ng sasakyan ay parang sumisigaw ng pangalan niya. De la Cruz, Ramon de la Cruz. Ang pangalang itinayo niya mula sa putik at semento. Ang pangalang iginagalang sa bawat boardroom na pinapasok niya. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, ang pangalang iyon ay nawawala ng kintab. Nagiging simpleng Ramon na lang ulit na tinatawag ng isang babaeng amoy kusina at hindi marunong makipagsabayan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi niya masisisi ang sarili niya. Sinubukan niya. Diyos ang nakakaalam kung gaano niya sinubukang isama si Lucia sa bagong mundo niya. Pero laging may kulang, laging may pagkailang. Si Lucia, sa kanyang mga bestidang hanggang tuhod at sa kanyang mga simpleng ngiti ay parang isang lumang litrato na hindi na bagay sa modernong disenyo ng kanyang buhay. Hindi siya masamang tao. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Binibigyan niya si Lucia ng lahat. Isang magandang bahay, pera, seguridad. Ano pa ba ang gusto nito? Bakit kailangan pa nitong manatili? Isang buhay na paalala ng kahirapan na matagal na niyang tinalikuran. Pagpasok niya sa parking lot ng De La Cruz Tower, ang pinakamataas na gusali sa buong Ayala, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Ito siya. Ito ang kaharian niya. Sumakay siya sa private elevator patungo sa penthouse office. Pagbukas ng pinto, ang buong Makati skyline ang sumalubong sa kanya. Mga gusaling salamin na sumasalamin sa kanyang tagumpay. Dito, siya ang hari. At ang isang hari ay nangangailangan ng isang reyna. Isang reynang maipagmamalaki niya. Umupo siya sa kanyang leather chair at tiningnan ang kanyang mesa. Malinis, organisado, walang bakas ng kalat. Hindi tulad ng buhay niya sa bahay. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpangiti sa kanya. Mireya. Hello, darling. Malamig na bati mula sa kabilang linya. Good morning, sagot ni Ramon. Ang boses ay agad na lumambot. Did you sleep well? Of course, I was dreaming of you, sabi ni Mireya. May halong paglalambing at panunokso. So, kumusta ang usapan ninyo? Did you tell her? Napabuntong hininga si Ramon. Yes, I told her. And she was quiet as usual. She just stared. Narinig niya ang mahinang tawa ni Mireya. Ano pa bang ine-expect mo? That woman is made of silence. Ang mahalaga, nasabi mo na. The first step is done. Anong susunod? My lawyer will handle everything, sabi ni Ramon. I'll give her a generous settlement, more than enough for her to live comfortably. Good, sabi ni Mireya. Ang boses niya ay naging seryoso. Ramon, malapit na ang anniversary party ng kumpanya. 20 years! It's a big deal. Ayokong magtago pa. I want to be there beside you. Ito na naman sila. Ang paboritong paksa ni Mireya. Mireya, we talked about this. It's too soon. Masyadong magiging eskandaloso. Scandal or a statement? Giit ni Mireya. A statement that you're moving forward. That you have a new inspiration. Hindi ba't ako naman talaga ang dahilan kung bakit mas lumago ang kumpanya nitong huli? The connections I brought. A queen deserves her throne, Ramon. Napapikit si Ramon. May punto si Mireya. Simula nang dumating ito sa buhay niya, mas naging agresibo siya sa negosyo, mas lumawak ang kanyang network.
Si Mireya ang apoy na kailangan niya. Si Lucia ang tubig na laging pumapatay sa apoy na yon. Pag-iisipan ko, sabi na lang niya. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. May isang lumang picture frame doon, nakatumba. Kinuha niya ito at tiningnan. Isang litrato nila ni Lucia, kuha noong unang taon ng kanilang pagsasama. Nakangiti sila pareho, payat, at halatang gutom sa pangarap. Naalala niya ang lakas na ibinibigay sa kanya ng tahimik na suporta ni Lucia noon. Ang babaeng kayang magtrabaho buong araw at magpuyat buong gabi para lang ayusin ang mga resibo niya. Isang saglit na konsensya ang dumaan sa kanyang isip, pero mabilis niya iyong iwinaksi. Ang babaeng nasa litrato ay iba. Ang babaeng iyon ay kasama niya sa hirap, pero sa ginhawa, hindi na ito makasabay. Ang litratong ito ay isang simbolo ng kahapon at si Ramon de la Cruz ay isang tao na nakatingin lang sa kinabukasan. Itinayo niya ulit ang frame pero sa pagkakataong ito, nakaharap na ito sa pader. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney Salcedo," sabi niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "It's Ramon de la Cruz. I-draft mo na ang settlement agreement para kay Lucia. Make it generous. Gusto kong pirmahan niya agad, nang walang tanong-tanong. I want this over with. Clean and fast." Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang gaan. Parang may tinik siyang nabunot. Sa wakas, malaya na siya. Ilang sandali pa, isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula kay Mireya. "Naisip ko na, mahal ko. Alam ko na ang pinakaperpektong paraan para ipakilala ako sa lahat sa party. Ang amoy ng bagong lutong kape ay iba sa lugar na ito. Amoy lupa, amoy probinsya, amoy katotohanan. Hindi ito ang mamahaling kape na iniinom ni Ramon na may pangalang banyaga at presyong nakakagulat. Ito ay simpleng kapeng barako. Sa isang maliit na kapihan, sa isang eskinita sa Stamesa, malayo sa mga matatayog na gusali ng Makati. Dito pinili ni Lucia na makipagkita. Sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya bilang si Mrs. de la Cruz. Dito, siya lang si Lucia. Pagpasok niya, nakita niya agad ito sa isang sulok. Isang lalaking nasa edad 50, nakasalamin, at may mga guhit na ng pag-aalala sa noo. Si Attorney David Reyes, ang nag-iisa niyang kaibigan, ang tagapamahala ng kanyang mga sikreto, at ang taong mas matagal nang tapat sa kanya kaysa sa sarili niyang asawa. Tumayo si David nang makita siya. Sa mga mata nito ay may nag-aalab na galit at pag-aalala. "Lucia," sabi nito, ang boses ay nagpipigil. "Nakita ko ang mga balita tungkol sa party. Ang walang hiya." Umupo si Lucia at ngumiti ng bahagya. Isang pilit na ngiti. "Umorder na ako ng kape para sa'yo, David, gaya ng dati." Inilapag ni David ang isang folder sa mesa, ang parehong brown envelope na iniwan ni Ramon. "Hindi mo pwedeng payagan to, Lucia. After everything you've done for him, hindi ito makatarungan. Lalaban tayo." Humigop si Lucia ng kanyang kape. Mainit, mapait, parang ang buhay. "Wala tayong lalabanan, David," mahinahon niyang sabi. "Ano?" Halos mapasigaw si David. "Ibibigay mo na lang sa kanya ang lahat? Hahayaan mo siyang itapon ka na parang basahan pagkatapos niyang gamitin?" Hindi sumagot si Lucia. Sa halip, kumuha si David ng isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Itim, mas makapal. "Kung ganoon," sabi ni David, ang boses ay mas seryoso na ngayon. "Tingnan mo to." Binuksan niya ang folder. Mga financial report, mga chart na may mga pababang linya, mga numerong pula. Ang De La Cruz Corporation, simula ni David. Pabagsak na naman. May isang malaking investor na bumitaw. 2 malaking proyekto ang na-delay. Kung hindi siya makakahanap ng bagong pondo sa loob ng 3 buwan, babagsak ang kumpanya niya.
For the fourth time. Tiningnan lang ni Lucia ang mga papel. Walang gulat sa kanyang mga mata. Parang inaasahan na niya ito. At alam nating dalawa, patuloy ni David, na sa mga panahong ganito, iisa lang ang tumutulong sa kanya. Isang milagrosong investment fund na laging dumarating para sagipin siya. Itinuro ni David ang isang pangalan sa report. Tala Investments. Ang pangalang iyon, naalala ni Lucia ang isang gabi sa kanilang maliit na apartment habang binibilang nila ang mga barya. Sinabi ni Ramon, "Ikaw ang aking tala, Lucia. Ang bituin na gabay ko sa dilim." Isang malamig na bagay ang gumapang sa puso ni Lucia. Ang bituin na iyon ay matagal nang nawalan ng ningning sa paningin ni Ramon. "Tatawag yan, Lucia," sabi ni David. Magmamakaawa. Hihingi ng tulong sa Tala Investments tulad ng dati. Hindi niya alam na ang babaeng gusto niyang itapon ay siya ring babaeng nag-iisang may hawak ng salbabida niya. Tumingin si Lucia kay David. Ang kanyang mga mata, na laging malumanay, ay mayroon na ngayong kakaibang tigas. Isang malamig na determinasyon. Kung tumawag siya, sabi ni Lucia, ang boses ay halos pabulong. Anong gagawin natin? Ilang milyon ang ilalabas natin para sagipin ulit ang walang utang na loob niyang, "Huwag," putol ni Lucia. Natigilan si David. Anong sabi mo? "Huwag mo siyang tulungan," ulit ni Lucia. Mas malinaw, mas matatag. "Hayaan mo siyang lumubog." Napanganga si David. Nakita niya sa harap niya ang isang bagong Lucia. Hindi na ang martir na asawa, kundi isang reynang naghahanda para sa digmaan. Tumango si Lucia. Ito ang gusto niya, hindi ba? Isang buhay na wala ako. Ibibigay ko sa kanya. Pag-uwi ni Lucia sa bahay, nadatnan niya si Ramon sa sala, naiinip na naglalakad-lakad. "Saan ka galing?" tanong nito, iritado. "Napirmahan mo na ba?" Tiningnan siya ni Lucia ng diretso, walang takot, walang luha. "Pinag-iisipan ko pa," sabi niya sa mahinahong boses. Natawa si Ramon ng mapakla. "Pinag-iisipan? Ano pa ang kailangan mong isipin, Lucia? Huwag mo nang patagalin pa to. Pirmahan mo na lang." Tumalikod si Lucia at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. "Sige," sabi niya, hindi lumilingon. "Pag-iisipan ko." Naiwan si Ramon na naguguluhan at lalong naiinis sa katahimikan ni Lucia. Pagpasok ni Lucia sa kwarto, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si David. "Sigurado ka ba dito, Lucia?" tanong ni David sa kabilang linya. Ang boses ay puno pa rin ng pag-aalala. Tumingin si Lucia sa bintana, sa malayo, kung saan nagsisimulang magliwanag ang mga ilaw ng gabi sa syudad. Ang imperyong itinulong niyang itayo. Ang imperyong malapit ng gumuho. "Hayaan mo siyang isipin na nananalo siya, David," sabi ni Lucia. Ang boses ay malamig at matatag. "Hayaan mo siyang umakyat ng umakyat." Huminga siya ng malalim. Dahil kapag mas mataas na ang kanyang narating, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw at pekeng ngiti. Ang tunog ng mga nag-uumpugang kopita ng champagne ay kasabay ng mahihinang tawanan at bulungan tungkol sa negosyo. Lahat ay narito. Ang mga pinakamayayamang pangalan sa industriya, ang mga politikong laging nakangiti, ang mga socialite na gutom sa atensyon, at sa gitna ng lahat, naroon si Lucia, parang isang multo. Suot niya ang isang simpleng bestidang kulay krema, ang tanging disenteng damit na natira sa kanyang aparador na hindi pa napapalitan ng mga bagong bili ni Mireya. Dati, ito ang paborito niya. Ngayon, sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, pakiramdam niya ay isa itong basahan. Ang mga babaeng dumadaan sa harap niya ay nakasuot ng mga nagliliwanag na gown na mas mahal pa yata sa unang bahay nila ni Ramon. 20 taon. Iyon ang ipinagdiriwang nila ngayong gabi. Ang ika-20 anibersaryo ng De La Cruz Corporation. 20 taon ng pangarap na itinayo niya kasama ni Ramon. Kaya siya narito,
Sa kabila ng lahat, sa kabila ng hikaw, ng malamig na kape, ng petition for annulment, may isang maliit at hangal na parte sa kanyang puso na umaasa pa rin. Umaasa na sa gabing ito, sa anibersaryong ito, ay maaalala siya ni Ramon. Maaalala nito kung saan sila nagsimula. Tita Lucia, you came! Isang boses na matamis, ngunit puno ng lason ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Humarap si Lucia at nakita si Mireya. Nakasuot ito ng isang hapit na bestidang kulay dugo na tila sumisigaw ng atensyon. Ang leeg nito ay napapalamutian ng isang kwintas na diamante na kumikinang sa bawat paggalaw. Mireya, tipid na bati ni Lucia. Ngumiti si Mireya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm so glad you're here. This is Ramon's night after all. He needs all the support he can get. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay parang si Lucia na ang bisita at si Mireya ang may-ari ng bahay. Hinawakan ni Mireya ang kanyang kwintas, isang kilos na sinadya para mapansin. Nagustuhan mo ba? Regalo sa akin ni Ramon. Anniversary gift daw. Isn't he the sweetest? Naramdaman ni Lucia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang apoy na gumagapang sa kanyang balat. Ang kwintas na yon, iyon siguro ang katumbas ng 10 taon ng kanyang pagtitipid at pagpupuyat. Tumango lang siya, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Enjoy the party, tita, sabi ni Mireya, bago siya talikuran at lumapit sa grupo ng mga negosyanteng tumatawa kasama ni Ramon. Nakita ni Lucia kung paano agad na inakbayan ni Ramon si Mireya, ipinagmamalaki, para siyang sinaksak. Sa harap ng lahat, humanap siya ng isang sulok at doon tahimik na tumayo. Hawak ang isang baso ng tubig. Pinanood niya ang selebrasyon. Pinanood niya si Ramon, ang kanyang asawa, na tumatawa at nakikipag-usap sa lahat, habang si Mireya ay hindi humihiwalay sa tabi nito na parang isang mamahaling palamuti. Hindi man lang siya sinulyapan ni Ramon, kahit isang beses, para siyang hangin. Maya-maya, humina ang mga ilaw at isang spotlight ang tumutok sa entablado. Umakyat si Ramon, hawak ang isang mikropono. Ang buong ballroom ay tumahimik. Nagsimula siyang magsalita. Pinasalamatan niya ang kanyang mga business partners, ang kanyang mga tapat na empleyado, ang mga taong sumuporta sa kanya. Habang nagsasalita siya, naramdaman ni Lucia ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Babanggitin niya ako. Hindi niya pwedeng kalimutan. At syempre, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang inspirasyon. Patuloy ni Ramon. Napatingin si Lucia sa kanya, naghihintay. Ngumiti si Ramon, isang malawak na ngiti na puno ng pagmamalaki. At tumingin ito, hindi sa direksyon ni Lucia, kundi sa direksyon kung nasaan si Mireya. Ang aking walang hanggang inspirasyon, ang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw, si Miss Mireya Lopez. Isang nakabibinging palakpakan ang pumuno sa buong lugar. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Mireya, nang ngumiti at bahagyang yumuko na parang isang reyna. Naramdaman ni Lucia ang pagtingin ng ilang tao sa kanya. Mga tingin ng awa, ng pangungutya, ng tsismis. Ang kanyang mukha ay naging isang maskarang blangko. Walang emosyon, walang luha. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na tuluyang nabasag. Mas malakas pa sa tunog ng tasa ng kape kaninang umaga. Ang huling hibla ng pag-asa ay naputol. Habang ang lahat ay abala sa pagpalakpak, tahimik na tumalikod si Lucia. Naglakad siya palayo. Walang nakapansin. Tinahak niya ang mahabang pasilyo, palayo sa ingay, palayo sa mga pekeng ng ngiti, palayo sa 20 taon ng kasinungalingan. Paglabas niya ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ang sumampal sa kanyang mukha. Niyakap niya ang sarili, hindi dahil sa ginaw. Sumakay siya sa sasakyang naghihintay sa kanya. Ang driver ay hindi nagsalita. Isang tahimik na saksi sa kanyang kahihiyan.
Habang umaandar ang sasakyan, kinuha ni Lucia ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay hindi na blanko. Ito'y kalmado at mapanganib. Dininial niya ang isang numero. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. David, sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Malamig, matatag. Oras na. Huminga siya ng malalim. Gawin mo na ang dapat gawin. Ang champagne ay malamig at matamis sa lalamunan ni Ramon. Ang bawat lagok ay lasang tagumpay. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang penthouse office kasama si Mireya na nakasandig sa kanyang dibdib. Sa ibaba, ang Makati ay isang kukumikinang nakaragatan ng mga ilaw, isang imperyong nasa ilalim ng kanyang mga paa. We did it, darling. Bulong ni Mireya, ang hininga ay mabango sa alak. It was a perfect night. Everyone was looking at us, at me. Ngumiti si Ramon. They were looking at the future queen of De La Cruz Corporation. Hinalikan siya ni Mireya. Isang halik na agresibo, puno ng pangaangkin. Ito ang gusto ni Ramon. Isang babaeng hindi natatakot kunin ang gusto niya. Isang babaeng kasing ambisyoso niya. Ang gabing iyon ay hindi lang isang party. Isa iyong deklarasyon. Ang pagtatapos ng kabanata ni Lucia at ang simula ng panahon nila ni Mireya. Wala nang Lucia, sabi niya na parang sinasabi sa sarili. Finally, tapos na. Kinabukasan pumasok si Ramon sa opisina na may bagong sigla. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya ng may higit na paggalang. Ang mga balita tungkol sa party ay kumalat na. Ang pagpapakilala niya kay Mireya ay isang power move at alam niya iyon. Good morning, Sir De La Cruz. Congratulations po sa party kagabi. Bati ng kanyang executive assistant na si Ana. Thank you, Ana. Any urgent matters? Wala naman po, sir. Except for one email. Mula sa Pacific Holdings. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Ramon. Ang Pacific Holdings ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamatatag nilang investor. Anong sabi? They're pulling out their investments, sir. Effective immediately. Parang isang batong ibinagsak sa kalmadong tubig ang balita. What? Why? Did they give a reason? Wala po, sir. Internal restructuring lang daw po ang sinabi. Nakakagulat nga po kasi last week lang sila nag-commit ng additional funding para sa Cebu Project. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa tiyan ni Ramon. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Nonsense. Siguro may problema lang sa kanila. Call them. Set a meeting with their CEO. I'll fix this. Ngunit hindi na niya nagawang ayusin. Ang CEO ng Pacific Holdings ay laging out of the country. Ang mga tawag niya ay hindi sinasagot. At iyon ay simula pa lang. Pagdating ng hapon, pula ang kulay ng De La Cruz Corporation sa stock market. Bumagsak ng 5%. Maliit na numero para sa iba. Pero milyon-milyon ang nawawala sa kumpanya niya. Nagpatawag siya ng emergency meeting. Ang lahat ng department heads ay nakaupo sa paligid ng mahabang conference table, mga mukhang tensyonado at takot. Anong nangyayari? Sigaw ni Ramon. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Bakit biglang bumabagsak ang stocks natin? Bakit biglang umaatras ang mga investor? May ginawa ba kayong katangahan? Walang nangahas na magsalita. Lahat ay nakayuko. Ang pagiging iritable ni Ramon ay isang senyales na kailangan nilang mag-ingat. Ayokong marinig ang mga problema. Gusto ko ng solusyon. Gawan niyo ng paraan. Sabi niya, bago padabog na tumayo at lumabas ng conference room. Sa loob ng kanyang opisina, niluwagan niya ang kanyang kurbata. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ngayon. Hindi kung kailan abot kamay na niya ang lahat. Napaupo siya at napasabunot sa sarili. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng malaking pondo para patatagin ulit ang kumpanya. At sa ganitong sitwasyon, iisa lang ang naiisip niyang solusyon. Ang kanyang anghel de la guardia. Ang kanyang mahiwagang tagapagligtas.
Binuksan niya ang isang nakatagong safe sa ilalim ng kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang itim na notebook. Sa loob nito, iisang numero lang ng telepono ang nakasulat. Walang pangalan, walang address. Numero lang. Ito ang numero ng representative ng Tala Investments. Ang misteryosong pondo na 3 beses nang sumagip sa kanya mula sa bingit ng pagkalugi. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumawag, sabihin ang problema, at sa loob ng ilang araw, papasok ang milyon-milyon sa account ng kumpanya. Dinial niya ang numero gamit ang isang lumang burner phone na para lang sa layuning ito. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring, ring, ring. Walang sagot. Imposible. Lagi silang sumasagot. Anong nangyayari? Habang hawak niya ang teleponong hindi sinasagot, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Ana, ang kanyang assistant, na namumutla. "Sir," nanginginig ang boses nito. "Pasensya na po sa abala." "What is it, Ana? Can't you see I'm busy?" Inis na sigaw ni Ramon. Napaatras si Ana, takot. Hawak nito ang isang brown envelope na may selyo ng korte. May dumating po mula sa Regional Trial Court, sabi nito, halos pabulong. "Ano yan? Isa na namang kaso sa mga unyon?" Walang ganang tanong ni Ramon. Umiling si Ana. Dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa mesa ni Ramon. "Hindi po, sir," sabi nito, bago mabilis na yumuko at umalis. "Summons po, para sa inyo, at para sa kumpanya." Kinuha ni Ramon ang sobre. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa utang. Ang nakasulat ay, "An official inquiry into the true and beneficial ownership of the Dela Cruz Corporation." Ang balat ng Italian leather ay malambot at perpekto sa kamay ni Mireya. Ang bagong dating na limited edition handbag sa pinakapaborito niyang butik sa Greenbelt ay kulay ng alak, isang malalim na pula na nagsasabing kapangyarihan. Ito ang premyo niya, ang gantimpala sa matagumpay na pag-upo sa trono sa party ni Ramon. "I'll take it," sabi niya sa sales associate, hindi man lang tinitingnan ang presyo. "Para saan pa?" Ngumiti ang sales associate. "Of course, Ma'am Mireya. Isasama ko na po ba sa account ni Sir Dela Cruz?" "Naturally," sagot ni Mireya habang kinukuha ang kanyang phone para mag-selfie kasama ang bag. Ilang sandali pa, bumalik ang sales associate. Ang ngiti ay bahagyang nabawasan. Ma'am, I'm sorry po. For some reason, na-decline po yung card." Napatigil si Mireya sa pag-scroll. "What? That's impossible. Try it again." Sinubukan ulit ng babae. Umiling ito. "Sorry po talaga, ma'am. Declined po ulit." Isang mainit na kahihiyan ang umakyat sa pisngi ni Mireya. Ang ibang kliyente sa butik ay pasimpleng sumusulyap. Ibinaba niya ang kanyang telepono. "This is ridiculous. May problema siguro sa machine ninyo. Give me that." Kinuha niya ang card at sinubukan sa ibang terminal. Declined. "Never mind," sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure kahit pakiramdam niya ay gusto niyang magwala. "Iwan ko muna yan. I'll be back." Mabilis siyang lumabas ng butik. Ang mga mata ng ibang tao ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Pagpasok niya sa kotse, galit niyang dinial ang numero ni Ramon. Bakit hindi ito sumasagot? Pag-uwi niya sa bahay na dati pag-aari ni Lucia, narinig niya ang boses ni Ramon mula sa study. Isang boses na hindi niya pa narinig dati. Puno ng panik, puno ng galit. "Hindi ko maintindihan, Salcedo. Paanong nangyari to? An official inquiry into ownership? Saan galing yan?" Napatigil si Mireya sa labas ng pinto. Nagtago sa dilim ng pasilyo. "Anong ibig sabihin na hindi natin pwedeng galawin ang mga account? Naka-freeze! Are you insane?"
Kailangan kong bayaran ang mga supplier. Paano ko patatakbuhin ang kumpanya? Isang mahabang katahimikan. I don't care what you do. Fix this. Fix this mess. Narinig niya ang malakas na kalabog na parang may ibinato si Ramon sa pader. Nanlamig ang buong katawan ni Mireya. Freeze? Accounts? Inquiry? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi gumana ang card niya? Ang buhay na ipinangako sa kanya, ang mga bag, ang mga alahas, ang mga biyahe. Bigla, parang isang panaginip na malapit ng maging bangungot. Kinabukasan, habang wala si Ramon, nagdesisyon si Mireya na gawin ang isang bagay para makalimot at para maramdaman na may kontrol siya. Ang maglinis, o mas tamang sabihin, ang magtapon. Nagsimula siya sa bodega, ang lugar kung saan itinambak ang lahat ng mga gamit ni Lucia. Mga lumang libro, mga kahon ng litrato, mga damit na lumana. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng babaeng iyon sa bahay na ito. Habang binubuksan niya ang isang maalikabok na kahon, may nahulog mula sa ilalim. Isang maliit at itim na leather-bound notebook, ang parehong notebook na nakita niyang hawak ni Ramon minsan. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ay sulat kamay ni Ramon noong bata pa ito. Mga plano sa negosyo, mga kalkulasyon, mga pangarap, at isang pangalan. Paulit-ulit na nakasulat. Tala Investments. Kumunot ang noo niya. Ano ito? Isa sa mga shell company ni Ramon? Habang patuloy niyang binabasa ang mga pahina, mas marami siyang nakitang detalye, mga petsa, mga halaga. At ang mga petsang yon, nagtugma sa mga panahong nababalita sa dyaryo na muntik nang malugi ang De La Cruz Corporation. At sa tabi ng pangalang Tala Investments, may isa pang pangalan na paulit-ulit ding nakasulat. Sa isang pahina, nakasulat sa magandang kursiba, L.S. Lucia Santos, nanigas si Mireya. Sa huling pahina ng notebook, may isang pangungusap lang na nakasulat sa gitna. Isang pangungusap na isinulat na may halong emosyon. Utang ko ang lahat sa aking tala. Ang tala ay si Lucia? Imposible. Ang babaeng yon, ang tahimik na asawa na walang alam sa mundo, siya ang sikretong investor? Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Mireya. Habang umiinom ng alak si Ramon, tulala at malalim ang iniisip, inilapag niya ang notebook sa mesa. Ramon, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ano ito? Sino? O ano ang Tala Investments? Napatingin si Ramon sa notebook. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis niyang kinuha ito mula sa mesa. Saan mo nakuha to? Sigaw niya. Ang mga mata ay nanlilisik. Sinabi ko sa iyong huwag kang pakialamera ng gamit ko. Nakita ko lang, huwag mong pakialaman yan. Mas malakas niyang sigaw. At huwag na huwag mong babanggitin ulit ang pangalang yan sa akin. Naiintindihan mo? Hindi pa siya nasisigawan ni Ramon ng ganoon. Napaurong si Mireya, takot at gulat. Tumayo si Ramon at naglakad palayo. Dala ang notebook na parang isang sagradong bagay. Naiwan si Mireya sa sala, nanginginig. Ang kanyang takot ay hindi na lang tungkol sa pera. Mas malalim na. May isang malaking sikreto sa pagitan ni Ramon at Lucia. Isang sikretong halatang kinakatakutan ni Ramon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mireya na siya, ang reyna, ay nakatayo sa isang palasyong gawa sa papel na anumang sandali ay maaaring gumuho. Ang opisina ni Attorney David Reyes ay amoy lumang papel at determinasyon. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga libro ng batas, mga testamento sa libu-libong kaso na ipinanalo at ipinatalo. Ngunit sa araw na ito, ang pinakamahalagang mga dokumento ay hindi nakasalansan sa estante, kundi nakalatag sa ibabaw ng malaking lamesang nara. Mga resibo, mga bank statement, mga luma at naninilaw na kontrata. Ang kasaysayan ng 20 taong pagsasakripisyo ni Lucia,
Isiniksik sa 3 makakapal na folder. Sigurado ka ba, Lucia? Tanong ni David sa ikatlong pagkakataon. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, halatang hindi mapakali. Kaya mong harapin siya sa korte? Hindi nagangat ng tingin si Lucia mula sa mga papel na binabasa. Mas kaya ko siyang harapin sa korte, David, kaysa harapin siya sa pamamahay namin gabi-gabi. Mayroong isang kakaibang kapayapaan kay Lucia. Isang katahimikan na hindi dala ng pagsuko, kundi ng paghahanda. Nawala na ang bakas ng babaeng umiiyak sa isang sulok. Ang kaharap ni David ngayon ay isang general na nag-aaral ng mapa ng digmaan. Kinuha ni Lucia ang isang partikular na dokumento, ang pinakaunang business plan ng De La Cruz Construction. Kupas na ang tinta at ang papel ay malutong na sa kalumaan. Naalala niya ang gabing isinulat niya ito. Nasa isang maliit at umuupahang apartment sila sa Quezon City, 3:00 na ng madaling araw. Amoy instant noodles at murang kape ang buong paligid. Si Ramon ay mahimbing na natutulog sa kanilang lumang kama, pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa construction site. Siya naman, si Lucia, ay gising na gising sa harap ng isang hiniram na typewriter. Ang mga daliri ay manhid na sa kapipindot. Siya ang gumawa ng lahat ng financial projections. Siya ang nagsaliksik sa mga kakumpetensya. Siya ang nag-isip ng pangalan ng kumpanya. Ngunit sa huling pahina, sa ilalim ng titulong Prepared by, isang pangalan lang ang itinipan niya, Ramon G. De La Cruz, President, CEO. Ang pangalan niya, naging anino na lang. Lucia? Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Lucia sa tawag ni David. Ayos lang ako, sabi niya. Dahan-dahang isinara ang folder. Handa na ako. Pagkaalis niya sa opisina, hindi siya umuwi. Nagpahatid siya sa driver sa isang pamilyar na lugar. Isang maliit na kalye sa Quezon City na matagal na niyang hindi nababalikan. Ipinahinto niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na may 2 palapag. Ang pintura ay bago na, kulay dilaw. May mga nakasampay na damit ng bata sa bintana at may naririnig siyang tawanan mula sa loob. Iba na ang nakatira. Ngunit para kay Lucia, ito pa rin ang unang bahay nila, ang unang bunga ng kanilang mga pangarap, ang lugar kung saan niya ipinagbili ang mga alahas ng kanyang ina para lang makadagdag sa puhunan ni Ramon. Hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip, nakaramdam siya ng paglaya. Ang bahay na ito ay hindi na kanya. Ang mga pangarap na binuo sa loob nito ay hindi na para sa kanya. Hindi ito libingan ng pag-ibig. Isa itong paalala. Isang panimulang guhit. Habang nakatayo siya roon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa numerong hindi niya nais na makita, mula kay Ramon. Binuksan niya ito. Iisang pangungusap lang. Maikli, arogante at walang pakiramdam. Pirmahan mo na ang mga papeles at makukuha mo ang pera mo. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Tiningnan ni Lucia ang text. Hindi siya nagalit. Hindi siya nasaktan. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at puno ng kahulugan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa cellphone at sa malayo, sa pagitan ng mga gusali, natanaw niya ang tuktok ng De La Cruz Tower. Ang toreng itinayo mula sa kanyang mga sakripisyo. Hindi niya nireplyan ng text. Sa halip, sumakay siya pabalik sa kotse at tinawagan si David. David! Sabi niya. Ang boses ay kalmado. May pagbabago sa plano. Ano yon? Hindi ko pipirmahan ang settlement agreement niya. Sabi ni Lucia, ang mga mata ay nakatutok sa papalayong tore. Huwag tayong humingi ng pera. Hayaan nating korte ang magdesisyon kung ano ang tunay na sa kanya at kung ano ang tunay na sa akin. Narinig niya ang paghinga ng malalim ni David sa kabilang linya. Lucia, this means war. Alam ko, sagot ni Lucia. Magkita na lang tayo sa korte.
Ang conference room sa law firm ni Attorney Salcedo ay malamig at walang kaluluwa. Ang tanging dekorasyon sa dingding ay mga naka-frame na diploma mula sa mga mamahaling unibersidad. Ang mahabang lamesang gawa sa salamin ay sumasalamin sa mukha ni Ramon, isang mukha ng pagkainip at arogansya. Nasaan na ba siya? Tanong ni Ramon. Tiningnan ang kanyang Rolex. 15 minutes late, kahit kailan talaga. Ngumiti lang si Attorney Salcedo, isang ngangiting sanay na sa mga ugali ng mayayamang kliyente. Darating din iyon, Mr. De La Cruz. Ang mahalaga, narito na ang mga papeles. Isang pirma na lang ang kailangan at tapos na ang lahat. Napasandal si Ramon sa kanyang upuan. Kampante. Ito na ang katapusan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng stress na dulot ng pagbagsak ng stocks at ng summons mula sa korte, ito ang isang bagay na kontrolado niya. Ang paghihiwalay nila ni Lucia, ang paglilinis sa huling bakas ng kanyang nakaraan. Ang settlement offer ay sobra-sobra pa sa Haofong. Isang bahay sa isang disenteng subdivision, isang kotse, at sapat na pera para mabuhay si Lucia ng komportable hanggang sa pagtanda niya nang hindi na kailangang magtrabaho. Isang maliit na halaga para kay Ramon, pero isang kayamanan para sa isang simpleng babae na tulad niya. Walang dahilan para tumanggi si Lucia. Imposible. Sakto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lucia, tahimik, walang emosyon. Sinundan siya ng kanyang abogado, si David Reyes, na may bitbit na isang itim at payat na briefcase. Umupo sila sa kabilang dulo ng lamesa. Walang bati, walang tinginan. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang ugong ng aircon. Inilatag ni Attorney Salcedo ang mga dokumento sa gitna ng lamesa. Itinulak ito palapit kay Lucia. Mrs. De La Cruz, simula ni Salcedo sa kanyang formal na tono. As you can see, the settlement agreement is very generous. Mr. De La Cruz wants to ensure that you are well taken care of after your years of marriage. Hindi sumagot si Lucia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa mga papel. All you have to do is sign on the designated pages, patuloy ni Salcedo, and the funds will be transferred to your account within 24 hours. This will settle all claims and will make the court proceedings tomorrow a simple formality. Tumingin si Ramon kay Lucia. Naghihintay. Sige na, pulutin mo ang pluma. Pirmahan mo. At umalis ka na sa buhay ko. Kinuha ni David Reyes ang mga papel at binasa ng mabilis. Kahit alam na nilang dalawa kung ano ang nakasulat doon. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya kay Lucia. May isang mahabang katahimikan. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. At pagkatapos, sa pagkasorpresa ni Ramon, kinuha ni Lucia ang pluma na nakahanda sa mesa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumingin kahit kanino. Binuklat niya ang mga pahina, isa-isa. At sa bawat linyang may pangalan niya, inilagda niya ang kanyang pirma. Isang pirma na elegante at kontrolado. Lucia Santos de la Cruz. Napanood ni Ramon ang bawat galaw ng kanyang kamay. Napangiti siya sa loob-loob niya. Sabi na nga ba, pera lang ang katapat. Ang lahat ng babae ay may presyo. Nang matapos si Lucia sa huling pahina, isinara niya ang folder at marahang itinulak ito pabalik sa gitna ng lamesa. Tapos na. Ngumiti ng malapad si Attorney Salcedo. Excellent. That settles everything then. Tumayo siya, handa nang makipagkamay. That was surprisingly easy. Tapos na, sabi ni Ramon. Hindi na napigilang ngumiti. Ngunit bago pa man makatayo si Ramon, tumayo si David Reyes. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Hindi pa tapos, sabi ni David. Ang boses ay malinaw at matatag. Natigilan sina Ramon at Salcedo. What do you mean? Tanong ni Salcedo. Ang ngiti ay biglang nawala. Pumirma na ang kliyente ninyo. The deal is done.
Ang pinirmahan ng kliyente ko, paliwanag ni David, habang inaayos ang kanyang salamin, ay ang kasunduan na tinatanggap niya ang paghihiwalay. Ang annulment, hindi ang settlement. Kumunot ang noo ni Ramon. Ano yung pinagsasabi mo? It's a package deal. Umiling si David. Hindi. Dahil mayroon kaming sariling kondisyon at ang mga kondisyong iyon, sabi niya, habang tinatapik ang kanyang itim na briefcase, ay ipipresenta namin bukas. Sa harap ng hukom. Sa opisyal na pagdinig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ramon, na kanina lang ay puno ng pagmamataas, ay napanganga. Tiningnan niya si Lucia na sa wakas ay tumingin sa kanya ng diretso. Walang galit sa mga mata ni Lucia, walang lungkot. Ang nakita ni Ramon ay isang bagay na mas nakakatakot. Isang estranghera. Ang courtroom 4B ng Regional Trial Court ng Makati ay malamig at tahimik. Ang matataas na pader na gawa sa kahoy ay tila mga saksing pipi sa libu-libong dramang naganap na sa loob nito. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at pinaghalong kaba at pag-asa. Umupo si Lucia sa hanay ng mga upuan sa kaliwa. Kasama si David Reyes. Suot niya ang pinakasimple niyang bestidang itim. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Hindi siya mukhang biktima. Hindi rin siya mukhang kalaban. Mukha siyang isang babaeng naghihintay lang sa takdang oras. Sa kabilang panig, naroon si Ramon. Nakasuot ng pinakamahal niyang suit, napapaligiran ng 3 abogado na pinamumunuan ni Attorney Salcedo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng inis. Ang nangyari kahapon ay isang malaking sampal sa kanyang ego. Sino si Lucia para bigyan siya ng kondisyon? Sa likuran ay naroon ang mga manunood. Ilang business associates ni Ramon na nagusisa. Si Mireya, nakasuot ng malaking sunglasses na parang artista, nagpapanggap na sumusuporta. At ilang miyembro ng media na nakaamoy ng posibleng eskandalo. All rise! Pumasok si Judge Esteban Reyes, isang lalaking nasa edad 60 na may reputasyon sa pagiging istrikto ngunit makatarungan. Ang tunog ng kanyang pagpukpok ng gavel ay hudyat ng simula ng paghuhukom. Case number 74, De La Cruz versus De La Cruz, annulment proceedings. Unang tumayo si Attorney Salcedo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, dinisenyo para mapahanga ang korte. Your Honor, simula niya. Nandito po kami ngayon para sa isang simpleng kaso ng paghihiwalay na pinagkasunduan na ng 2 panig. Ang kliyente ko, si Mr. Ramon de la Cruz, ang nag-iisang tagapagtayo at utak sa likod ng isa sa pinakamatagumpay na korporasyon sa bansa, ay nagnanais na tapusin na ang kanyang kasal kay Mrs. Lucia Santos de la Cruz. Naglakad si Salcedo na parang isang aktor sa entablado. Sa loob ng 20 taon, si Mr. De La Cruz ay nagtrabaho ng walang kapaguran. Sa kabilang banda, ang kanyang asawa, si Mrs. De La Cruz, ay nanatili sa bahay. Isang simpleng may bahay. Wala siyang naging kontribusyon sa paglago ng De La Cruz Corporation. Sa katunayan, wala siyang alam sa pagnenegosyo. Tumingin si Salcedo kay Lucia. Ang kanyang mga mata ay may halong pangmamaliit. Kahit na ganoon, Your Honor, sa kabutihang loob ng aking kliyente, nag-alok siya ng isang napaka-generous na settlement, isang kasunduan na magbibigay kay Mrs. De La Cruz ng komportabling buhay. Ngunit sa aming pagtataka, tinanggihan niya ito kahapon at sinabing mayroon siyang sariling mga kondisyon. Ngumisi si Salcedo. We are here to say that the offer still stands, Your Honor. Pero hindi kami papayag sa anumang uri ng pangingikil. Ang salitang pangingikil ay lumutang sa hangin. Narinig ni Lucia ang mga bulungan mula sa likuran. Napayuko siya, hindi dahil sa hiya, kundi para itago ang isang bahagyang ngiti. Umupo si Salcedo, mukhang kontento sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumayo si David Reyes. Walang drama, walang malalakas na salita. Your Honor, sabi niya sa kalmadong boses,
Tinatanggap po ng aking kliyente ang annulment, ngunit hindi po namin tinatanggap ang salaysay ni Attorney Salcedo na ang aking kliyente ay walang kontribusyon. Objection, Your Honor. Mabilis na sabi ni Salcedo. This is an annulment case, not a corporate dispute. Irrelevant. Sustained, sabi ng hukom. Attorney Reyes, stick to the matter at hand. Tumango si David. My apologies, Your Honor. Kung ganoon, diretso na po tayo sa aming kondisyon. Ano ang kondisyon ninyo? Tanong ng hukom, bahagyang naiinip. Ang kondisyon po namin ay simple lang, Your Honor, sabi ni David. Isang patas na paghahati ng lahat ng ari-arian, isang tunay at patas na conjugal property settlement. At para magawa iyon, kailangan muna nating malaman kung ano ba talaga ang tunay na halaga ng De La Cruz Corporation. Natawa ng mahina si Ramon mula sa kanyang upuan. Patas na paghahati sa kumpanyang siya lang ang naghirap, isang kahibangan. Your Honor, sabat ulit ni Salcedo, the company's financials are public knowledge. This is a waste of the court's time. Hindi po ako tapos, sabi ni David. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Dahil may natanggap kaming impormasyon at base na rin sa summons na ipinadala ng korte sa De La Cruz Corporation na may mga questionableng transaksyon sa pananalapi ang kumpanya. Biglang tumahimik ang buong silid. Si Ramon, na kanina lang ay nagtatawa, ay biglang nanigas sa kanyang upuan. Tumingin si Judge Reyes kay David. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Anong klaseng transaksyon, attorney? Malalaking halaga ng pera, Your Honor, sabi ni David, na bigla na lang pumapasok sa kumpanya sa mga panahong ito'y palubog na, mga pondo mula sa isang napakapribado at misteryosong investment fund. Isang pondo na sa aming pagkakalam ay hindi nakadeklarang maayos sa mga papeles ng korporasyon. Itinaas ni Judge Reyes ang isang folder mula sa kanyang mesa. Ang resulta ng paunang imbestigasyon ng korte. I see, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. May nakita rin ang aming mga investigador na isang paulit-ulit na pangalan. Isang investment fund na laging sumasagip sa De La Cruz Corporation sa tamang panahon. Binuklat niya ang folder. Ang buong silid ay naghihintay sa hiningang pinipigilan. Itinaas ng hukom ang kanyang tingin mula sa papel at tumingin ng diretso kay Ramon. Mr. De La Cruz, sabi ni Judge Reyes, para sa kaalaman ng korte, sino ang may-ari ng Tala Investments? Tala. Ang isang salitang yon ay bumagsak sa gitna ng silensyo ng korte na parang isang bomba. Para kay Ramon, hindi lang iyon isang pangalan, isa yung multo. Ang salitang ibinulong niya sa isang madilim na gabi. 20 taon na ang nakalipas. Ang salitang matagal na niyang kinalimutan, sinadyang ibaon sa limot. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay biglang nawalan ng kulay. Napatingin siya kay Lucia. Nakayuko pa rin ito, ngunit alam ni Ramon. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na may kinalaman ito. Mr. De La Cruz? Ulit ng hukom. Ang boses ay mas may diin na ngayon. Inuulit ko ang tanong. Sino ang nagmamay-ari ng Tala Investments? Hindi makasagot si Ramon. Ang kanyang dila ay parang naging bato. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad. Tiningnan niya si Attorney Salcedo. Humihingi ng saklolo. Ngunit maging si Salcedo ay nagulat. Your Honor, sabi nito, nagkakandautal. Ang impormasyong yan ay confidential. It's a private investment firm. Wala itong kinalaman. May kinalaman ito sa lahat. Putol ng hukom, ang boses ay dumagundong. Kung ang pondong ito ay nagmamay-ari ng malaking porsyento ng iyong kumpanya, Mr. De La Cruz, at hindi ito nakadeklarang maayos, iyan ay panloloko. Contempt of court! Sa pagkakataong yon, tumayo si David Reyes. Kalmado. Handa. Your Honor, sabi niya,
Kung papayagan po ninyo, baka matulungan namin ang korte na sagutin ang tanong na yan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naglakad si David papunta sa gitna. Bit-bit ang kanyang itim na briefcase. Ang Tala Investments ay itinatag 20 taon na ang nakalipas. Simula ni David, ang boses ay malinaw at matatag. Ang paunang pondo nito ay nagmula sa pagbebenta ng ilang pirasong ari-arian, isang pares ng hikaw na perlas, isang maliit na lupa sa Batangas na pamana, at ang buong life savings ng nagtatag nito. Habang nagsasalita si David, unti-unting nag-angat ng tingin si Lucia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa sahig, kundi diretso kay Ramon. Sa loob ng 20 taon, ang pondong ito ay lumago ng husto sa pamamagitan ng matatalinong pamumuhunan sa stock market at real estate sa tulong ng ilang financial manager. Ngunit nanatili itong pribado, napaka-pribado. Binuksan ni David ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento na may selyo. Your Honor, hawak ko ngayon ang Articles of Incorporation ng Tala Investments, ang opisyal na dokumentong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Naglakad siya papunta sa mesa ng clerk at ibinigay ang dokumento. Pakibigay po sa kagalang-galang na hukom. Kinuha ng hukom ang mga papel. Ang katahimikan sa loob ng korte ay halos nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng paglipat ng mga pahina. 3 beses, Your Honor, patuloy ni David. Nang malugi ang De La Cruz Corporation, 3 beses din itong sinagip ng Tala Investments. Isang angel investor. Kung tawagin, isang anghel na hindi kailanman humingi ng kapalit. Hindi kailanman humingi ng pwesto sa board. Hindi kailanman humingi ng pagkilala. Tumingin si David ng diretso kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal. Ang tanging hiling ng may-ari ng Tala Investments ay ang makitang magtagumpay ang CEO ng De La Cruz Corporation dahil naniniwala siya sa kanya. Noon, itinuro ni David si Lucia, ang babaeng sinasabi nilang walang alam sa negosyo, ang babaeng walang kontribusyon. Siya, Your Honor. Siya ang tala. Natigil ang hukom sa huling pahina ng dokumento. Tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ayon sa dokumentong ito, sabi ng hukom, ang boses ay puno ng di makapaniwalang tono. Ang nag-iisang founder, ang nag-iisang may-ari, ang nag-iisang signatory ng Tala Investments ay si... Tumingin siya kay Lucia. Lucia Santos de la Cruz. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong courtroom. Si Mireya, sa likuran ay napanganga. Ang kanyang sunglasses ay nahulog mula sa kanyang ilong. Ang mga business associates ni Ramon ay nagtinginan, hindi makapaniwala. Gumuho ang mundo ni Ramon. Ang ingay sa paligid ay nawala. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Lucia. Ang babaeng minamaliit niya, tinatapak-tapakan, itinuturing na isang palamuti na lumana siya. Siya pala ang may hawak ng lahat sa buong panahon. Ngunit hindi pa tapos si David. May kinuha pa siyang isang bagay mula sa kanyang briefcase, isang luma at naninilaw na piraso ng papel nakalagay sa loob ng isang plastic sleeve. At kung may pagdududa pa po ang korte kung gaano kalalim ang contribution ni Mrs. De La Cruz, sabi ni David, inilalagay ang dokumento sa projector. Lumitaw sa malaking screen ang isang kopya ng kontrata, ang unang kontrata sa pag-upa ng opisina ng De La Cruz Construction. 20 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng pirma ni Ramon, may isang sulat kamay. Isang sulat kamay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Binasa ni David ang mga salita para marinig ng lahat. Para sa ating mga pangarap, mahal ko. Sa sandaling iyon, sa harap ng korte, sa harap ng Diyos at ng lahat, si Ramon de la Cruz ay tuluyang gumuho.
Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa batas. Gumuho siya dahil sa bigat ng isang pagmamahal na kanyang winasak at isang utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran. Ang mga salitang, "Para sa ating mga pangarap, mahal ko," ay nanatiling nakasabit sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang hatol na maaaring ibigay ng hukom. Para itong isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang singilin ang lahat ng pagkukulang ni Ramon. Napayuko si Ramon, ang kanyang mga balikat na laging tuwid at puno ng pagmamataas ay biglang nanghina at bumagsak. Hindi niya magawang itaas ang kanyang tingin. Hindi niya kayang harapin ang mga matang nakatitig sa kanya, ang mga mata ng kanyang mga kasosyo na puno ng pagkadismaya, ang mga mata ng media na puno ng panunukso, at higit sa lahat, ang mga mata ni Lucia na puno ng wala. Isang blangkong kalmaduhan na mas masakit pa kaysa sa galit. Ang pagpukpok ng gavel ng hukom ang bumasag sa mahipnotismong katahimikan. "Order in the court!" Sigaw ni Judge Reyes kahit na walang nagsasalita. Ang kanyang boses mismo ay naglalaman ng bigat ng revelasyon. Tumingin siya kay Ramon, hindi na bilang isang akusado sa isang kaso ng annulment, kundi bilang isang taong niloko ang lahat. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, sabi ng hukom, ang boses ay matigas at pinal. Ang korte na ito ay naguutos ng isang freeze order sa lahat ng assets ng De La Cruz Corporation habang isinasagawa ang isang malalim na investigasyon sa posibleng fraudulent misrepresentation of ownership. Ang kasong ito ay hindi na lamang isang annulment. Isa na itong corporate case. Freeze order. Fraud. Ang mga salitang yon ay parang mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng imperyo ni Ramon. Sa likurang hanay ng mga upuan, narinig ang isang mabilis na paggalaw. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa harap, si Mireya Lopez, na kanina pa namumutla, ay tahimik na tumayo. Kinuha niya ang kanyang handbag at walang lingon-likod, ay mabilis na naglakad palabas ng courtroom, parang isang daga na unang lumundag mula sa isang lumulubog na barko. Nakita ito ni Ramon sa gilid ng kanyang mga mata. Ang babaeng tinawag niyang inspirasyon ay iniwan siya sa mismong oras ng kanyang pagbagsak. Ngunit wala na siyang naramdamang sakit. Manhid na siya. "Court is adjourned," sabi ng hukom. At sa isang iglap, sumabog ang kaguluhan. Ang mga reporter ay nagkagulo. Sumugod papunta kay Ramon. Ang mga kamera ay nagi-flash na parang kidlat. Ang mga mikropono ay isinusubo sa kanyang mukha. "Mr. De La Cruz, totoo po ba na ang asawa ninyo ang tunay na may-ari ng kumpanya?" "Sir, anong masasabi ninyo sa akusasyon ng fraud? Totoo po bang niloko ninyo ang inyong mga inventor?" Napaatras si Ramon, walang masabi. Ang kanyang mga abogado ay pilit siyang inilalayo. Gumagawa ng harang laban sa nagkakagulong media. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling kalmado. Si Lucia. Tumayo siya ng dahan-dahan, inayos ang kanyang damit. Tapos na. Tapos na ang lahat. Naglalakad siya papunta sa pinto, kasama si David na nagsisilbing tagabantay niya. Ngunit bago siya makalabas, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Ramon. Nagawa nitong makalusot sa mga reporter. Ang kanyang mukha ay isang gusalot ng desperasyon, pagsisisi at pagkalito. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay gulo. "Lucia," sabi niya. Ang boses ay basag, halos pabulong. "Lucia, sandali. Mag-usap tayo." Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagdinig, tiningnan siya ni Lucia ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malinaw. Walang awa, walang pagmamahal, tanging ang lamig ng katotohanan. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Ramon," sabi niya. Ang boses ay matatag. "Please, Lucia, I'm sorry." Ang salitang sorry ay parang banyaga sa kanyang dila. Hirap na hirap siyang bigkasin. "Hindi ko
Hindi ko sinasadya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucia. Kailan? Kailan mo hindi sinasadya, Ramon? Noong ipinagpalit mo ako sa mas bata? O noong ipinahiya mo ako sa harap ng lahat? O noong tinawag mo akong isang palamuti na walang silbi? Bawat tanong ay parang isang sampal. Hindi ko alam, sabi ni Ramon. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Umiling si Lucia. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Ramon sa kanyang braso. Ang paghawak nito na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay parang isang kadena na gusto na niyang kalagan. Hindi mo ako nawala ngayong araw, Ramon, sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay huling hatol. Nawala mo ako nung araw na ikinahiya mo ang babaeng nagmahal sa'yo noong walang-wala ka pa. Tumalikod si Lucia at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan niya si Ramon doon sa gitna ng nagkakagulong mga tao, sa gitna ng gumuhong imperyo, nag-iisa sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang De La Cruz Corporation sa loob ng Courtroom 4B. Ang araw ngayon sa Makati ay maliwanag, ngunit hindi nakakasilaw. Ang sikat ng araw ay banayad, parang isang yakap. Nasa loob ng isang maliit na kapihan sa isang hindi gaanong abalang kalye sa Legazpi Village si Lucia. Hindi ito isa sa mga sosyal na coffee shop na paborito ni Mireya. Ang lugar na ito ay simple, amoy tunay na kape at bagong lutong tinapay. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng Amerikano. Sa harap niya ay hindi mga financial report o mga legal na dokumento, kundi isang sketchbook. Ang mga pahina nito ay puno ng mga drawing, ng mga bulaklak, mga disenyo ng hardin, at mga sulat kamay na tala. Ito na ang bago niyang buhay. Pagkatapos ng pagdinig, ang proseso ng paghahati ng ari-arian ay naging mabilis. Dahil sa laki ng ebidensya laban kay Ramon, wala siyang nagawa kundi sumuko. Ang De La Cruz Corporation ay isinailalim sa receivership at kalaunan ay nabenta ng pira-piraso para bayaran ang mga investor na niloko niya. Ang natira para kay Lucia ay sapat na, higit pa sa sapat. Ngunit hindi niya ito ginamit para bumili ng mga mamahaling bag o maglakbay sa mundo. Bumalik siya sa dati nilang bahay, ang bahay na puno ng masasamang alaala, at ibinenta ito. Pagkatapos ay bumili siya ng isang maliit na apartment na may malaking balkonahe at isang maliit na lote ng lupa sa Tagaytay. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni David Reyes ang nasa screen. Ngumiti si Lucia bago sumagot. Attorney? Bati niya. Lucia? Masayang bati ni David mula sa kabilang linya. Huwag mo na akong tawaging attorney. Tapos na ang mga kaso mo. David na lang. Sige David. Tumawa ng bahagya si Lucia. Kumusta? Ayos lang. Tumawag lang ako para ibalita. Final na. Ang huling piraso ng De La Cruz Tower ay naibenta na. Isasara na ang account ng kumpanya for good. Malaya ka na talaga. Isang buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala kay Lucia. Isang hiningang matagal na niyang pinipigilan. Salamat, David. Salamat sa lahat. Wala iyon. Ikaw ang nagpanalo sa kasong yon, Lucia, hindi ako, sabi ni David. So ano nang balak mo? Narinig ko nag-aaral ka ulit? Tumingin si Lucia sa kanyang sketchbook. Isang maikling kurso lang, landscape architecture. Naisip ko, siguro oras na para ako naman ang magpatubo ng isang bagay na maganda. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Lucia sa TV na nakasabit sa sulok ng kapihan. Isang business news channel at sa screen lumitaw ang isang pamilyar na mukha, si Ramon. Ngunit ibang-iba na ito. Payat. May mga puti na sa buhok. Ang mga mata ay pagod at malungkot. Ayon sa balita, pinalaya na siya matapos ang ilang buwang pagkakakulong dahil sa perjury
at ngayon ay nahaharap sa maraming kasong sibil. Hindi nakaramdam ng galit si Lucia. Hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang naramdaman niya ay wala. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Isang tao mula sa ibang buhay. Inilipat niya ang kanyang tingin pabalik sa kanyang kape. Isang pares ng batang mag-asawa ang umupo sa katabing mesa. Mukha silang pagod ngunit masaya. Naghahati sila sa isang pirasong ensaymada. Nakita ni Lucia kung paano sinubuan ng lalaki ang babae. At tumawa sila pareho. Isang pamilyar na eksena. Isang eksena na minsan ay naging kanila ni Ramon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na sakit, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucia. Isang nangiti ng pagtanggap. Inubos niya ang kanyang kape at nag-ayos ng gamit. Paglabas niya sa pinto ng kapihan, ang sikat ng araw ng Makati ang sumalubong sa kanya. Ang syudad na minsan ay naging simbolo ng kanyang bilangguan ay ngayon, isang lugar na lang ng mga posibilidad. Hindi siya tumingin sa direksyon kung nasaan ang De La Cruz Tower o kung anuman ang ipinalit dito. Sa halip, tumingala siya sa langit. Malawak, asul, at walang hangganan. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng kalayaan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, si Lucia Santos ay hindi asawa ng sinuman, hindi anino ng sinuman. Siya ay buo, siya ay malaya. At habang nagsisimula siyang maglakad, walang tiyak na patutunguhan, ngunit puno ng pag-asa. Alam niya na ito pa lang ang simula.